Magandang gabi mga katambay at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwento ng katatakutan, kababalaghan at misteryo, nandito ka sa tamang tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. At ngayong gabi, mula sa isang nagpadala ng kwento, narito ang nakakatakot na istorya ng Katawan sa Kubo. Ang aswang na hinati sa dalawa. Sa isang baryo na halos napapalibutan ng masukal na kagubatan, may isang lumang kubo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Madalas, kapag dumadaan ang mga magsasaka tuwing madaling araw, napapansin nilang may kakaibang liwanag mula sa loob ng kubo. Hindi liwanag ng lampara, kundi tila apoy na kumikislap. Si Arnel, isang simpleng magsasaka, ang bida ng kwento. Isa siyang ulilang lumaki at tanging sakahan lang ang inaasahan sa kanyang kabuhayan. Pero isang gabi, habang pauwi siya galing bukid, napilitan siyang dumaan sa gilid ng kubong iyon dahil bumuhos ang malakas na ulan. Habang nagtatakip siya gamit ang lumang bayong, napansin niyang nakabukas ang pinto ng kubo. At doon niya nakita ang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Sa gitna ng sahig, may kalahating katawan ng babae mula baywang pababa. Nakahiga ito, malamlam ang balat, at tila buhay pa dahil bahagyang gumagalaw ang mga daliri sa paa. Sa tabi nito, may mga patak ng dugo na sariwa pa, at parang patuloy na dumadaloy mula sa tiyan pataas. Ngunit wala na ang itaas na bahagi ng katawan. Nanginginig si Arnel. Gusto niyang tumakbo, pero para bang may malamig na hangin na pumipigil sa kanyang mga paa. Sa itaas ng kubo, sa butas ng bubong, may narinig siyang kakaibang kaluskos, parang pakpak na basang-basa. Shh! Huwag kang maingay. Narinig ni Arnel ang boses ng isang babae. Dahan-dahan siyang tumingala. At doon, sa sulok ng bubong, nakasabit ang itaas na katawan ng babae, ulo, kamay, at dibdib lang, na parang insekto na may malalaking pakpak ng paniki. Ang mukha nito'y maputla, ang bibig ay may mahahabang pangil na tumutulo ang dugo. Isang aswang. Bigla itong ngumiti kay Arnel, na parabang nagulat din sa kanyang presensya. Mauuna ka na rin, para may kasama ang katawan ko. Bulong nito, habang dahan-dahan itong lumapit, pababa gamit ang pakpak na pumapadyak sa hangin. Dali-daling tumakbo si Arnel palabas ng kubo. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas at halos madapa siya sa putikan. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang matinis na halakhak ng nilalang na humahabol mula sa ere. Pero nang makarating siya sa gilid ng ilog, napansin niyang huminto ang aswang. Parang hindi ito makatawid sa tubig. Sa sobrang takot, lumusong si Arnel sa ilog kahit malakas ang agos. Mula sa kabila, nakita niyang bumalik ang aswang sa kubo, iniwan ang kalahating katawan. Pag-uwi ni Arnel sa kanilang baryo, ikinuwento niya ang nakita. Ngunit walang naniwala. Sabi nila, bunga lang daw ng pagod at gutom ang kanyang nakita. Pero nang sumunod na araw, may dalawang bata na naglaro malapit sa kubo at nakita nila mismo ang kalahating katawan, nakatihaya, nangingitim na at puno ng langaw. Nang ikinuwento ito sa kanilang mga magulang, kumalat ang takot sa buong baryo. Nagpatawag ng mga albularyo at matatanda. Ayon sa kanila, ang tanging paraan para mapatay ang aswang ay hanapin ang iniwan nitong kalahating katawan at buhusan ng asin o suka para hindi na ito makabalik. Pero nang bumalik sila sa kubo, wala na ang kalahating katawan. Tanging dugo na natuyo at amoy, nabubulok na lamang ang naiwan. Simula noon, gabi-gabi may nawawala sa baryo. Mga alagang hayop, hanggang sa isang araw, isang tao na ang hindi na nakauwi. At sa tuwing gabi, may makikita silang anino ng isang nilalang na lumilipad sa itaas ng mga punong kahoy. Hindi na rin nakaligtas si Arnel. Sa huling pagkakataon na nakita siya, nakatayo siya sa gitna ng bukid, nakatingala sa kalangitan, at parabang hinihintay ang isang bagay. Kinabukasan, wala na siyang iniwan kundi mga yapak na papunta sa direksyon ng kubo. At sa loob ng kubo, ayon sa isang batang napadpad, muling nakita ang kalahating katawan. Pero ngayon, nakangiti na ito. At dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like,
share at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na istorya. May sarili ka bang kwento ng kababalaghan? I-send mo sa tambayangcreepy@gmail.com. Maraming mga nilalang ang kahati natin sa daigdig na ito. May mga hindi tayo nakikita at may mga nilalang naman na nakamasid lang sa atin. Dapat ba natin sila pakialaman o hayaan lang natin sila para di tayo mapahamak? Hanggat sa susunod na kwento mga katambay, mag-iingat kayo palagi.